Para kay Connie, napakaswerte niya sa kanyang biyenan. Maraming beses niya nang narinig ang mga nakakagigil at nakakatuwang kwento mula sa kaibigang si Hana. Sa tuwing magkikita sila ay wala itong ginawa kundi maglabas ng hinaing tungkol sa biyenan nito. Wala naman siyang magawa kundi ang makinig at bigyan ito ng payo. Ay nako, kung alam mo lang talaga, Connie. Panimulang sabi ni Hana kasabay ng pag-irap ng mga mata nito. Mababakas ang matinding inis at pagkadismaya sa kanyang mukha. Yung biyanan ko, bigla na lang pupunta sa bahay ng walang pasabi. Minsan, kagigising ko pa lang tapos paglabas ko ng kwarto, nagugulat na lang ako, nandun na siya sa sala. Tsaka eto pa, pagpasok niya sa bahay, sisilipin niya agad kung malinis ba ang mga kwarto. Hindi lang basta silip ha, may dala pa yung tissue para punasan yung mga sulok at ilalim ng kama. Kahit kaunting alikabok, nako, katakot-takot na sermon ang aabutin ko doon. Ano ba naman tong bahay na to? Akala mo, walang nakatira. Napakalikabok. Kwento ni Hana habang ginagaya ang boses ng biyanan. Eto pa, hindi pa doon natatapos. Simula pa lang yon. Bubuksan niya ang ref para i-check ang mga pagkain, lalo na yung mga tira-tira. Ano ba naman to? Isang linggo na yatang tira-tirang pagkain, hindi niyo pa itapon. Hindi ko pinapakain ng ganito si Anton sa bahay namin. Matinis na boses na sabi ni Hana. Kahit seryoso ang mga sinasabi ng kaibigan, hindi maiwasang matawa ni Connie, lalo na kapag ginagaya ni Hana ang boses ng biyanan nito. Tsaka alam mo ba, pati banyo hindi talaga makakaligtas. I-check niya pa talagang inidoro kung maputing-maputi. Yung towel, aamuyin niya, pati na mga damit ni Anton, titingnan niya kung maayos bang pagkakaplansya ko. Ay, nakakapagod. Nakabukod na nga kami, pero pakiramdam ko wala pa rin akong pahinga. Napabuntong hiningang sabi na lang ni Hana. Parang bangungot nga yan, Hana. Alam mo, pasalamat na lang din talaga ako dahil swerte ako sa aking biyanan. Ni sa panaginip, hindi ko ma-imagine kung nagkapalit tayo ng sitwasyon. Si Mama Belle, napakahinahon ng boses. Tsaka hindi man lang marunong magmura o magsabi ng masakit na salita. Napakabait niya sa akin at minsan, hindi siya nangialam sa aming mag-asawa. Minsan nagpapaalala pero hindi mo mararamdaman na pinipressure ka niya. Nagmamalaking sabi pa ni Connie. Hindi minamadali si Connie ng kanyang biyanan pagdating sa pagkakaroon ng apo na kahit mismong ang sarili niyang ina, nangungulit na rin. Ay naku Connie, kailan niyo ba ako ni Robert mabibigyan ng apo? Nasasabik na ako mag-alaga ulit ng makulit na bata. Sa tuwing may selebrasyon at family gatherings, halos lahat yata, simula sa mga pinsan, tiyahin at malayong kamag-anak ni Connie, iisa lamang ang tanong. Kailan sila magkakaroon ng anak ni Robert? Connie, ilang taon ka na nga ulit? 27? Aba hindi ka na bumabata iha. Nung kaedad mo ako ay 3 ng anak ko. Sabi ng isa niyang tiyahin. Sa halip na sumagot, pinilit ngumiti ni Connie. Sa totoo lang, masakit para sa kanya na hanggang ngayon, hindi pa rin sila nabibiyayaan ng anak. 5 taon na rin simula nang maikasal sila ni Robert. At sa loob ng panahon na yon, maraming beses nilang sinubukan na magkaanak pero wala talaga. Halos araw-araw na lang ay nagdadasal si Connie na sana paggising niya ay matutupad na ang kanilang ipinapanalangin pero tulad ng dati, bigo pa rin sila. Dumaan na rin sila sa iba't ibang test at examinations. At sa kasamang palad, ayon sa doktor, malabo nang mabuntis pa siya. Kasabay noon, nakaramdam si Connie ng matinding takot. Takot na iwanan siya ni Robert. Baka isang araw ay magising na lang siyang naghahanap ito ng ibang babae na makakapagbigay sa kanya ng anak. Sa kabila ng hindi magandang balita, ipinaramdam sa kanya ni Robert na mahal siya nito at kailanman hindi ito maghahanap ng ibang babae. Connie, mahal na mahal kita. May anak man tayo o wala, hindi magbabago ang pagtingin at pagmamahal ko para sa'yo. Gayunpaman, minsan hindi maiwasan ni Connie ang ma-insecure sa ibang babae. Mabuti na lamang at napakabait ng kanyang biyanan. Si Mama Belle ang sumusuporta sa kanya sa lahat ng pagkakataon. Parang nanay na rin talaga ang turing niya sa ginang at ganoon rin ito sa kanya. Minahal siya nito na parang tunay na anak, lalo pat nag-iisang anak lang si Robert. Sa tuwing bibisita ang mag-asawa sa bahay ni Mama Belle,
Talagang tuwang-tuwa ang ginang. Naghahanda ito ng paborito nilang pagkain. Subalit sa mga nakalipas na buwan, napapansin ni Connie na parang may kakaiba kay Mama Belle. Isang araw, habang naghahanda ito ng pagkain sa mesa, napansin niya na parang may iniinda itong karamdaman. Medyo mabagal kumilos at mukha ring pagod na animoy na ubos na ang lahat ng lakas sa pagluluto. Mama Belle, hindi niyo naman po kailangang magluto ng ganito karami sa tuwing bibisita kami. Halos kalahating araw kayong nakatayo sa kusina, kaya tuloy napapagod kayo ng sobra. Sa susunod po, hayaan niyong kami ni Robert ang magluto, o kaya mag-order na lang tayo ng pagkain. Nag-aalalang sabi ni Connie. Ano ka ba naman, iha? Sanay na ako rito sa kusina. Baliwala na lang ito sa akin. Isa pa'y masaya naman ako sa ginagawa ko. Ito na lang ang magagawa ko para sa inyo ni Robert. Marahang sabi naman ni Mama Belle. Mismong si Robert, napansin rin ang pagbabago sa pisikal na itsura ng ina. Medyo pumayat ang pangangatawan nito at mukhang hinihingal pero pilit lang pinapalakas ang sarili. Napansin mo rin pala, Connie. Alam mo, ganyan talaga si Mama. Kahit pagod at nahihirapan, ngingiti lang yan para hindi tayo mag-aalala sa kanya. Kahit ilang beses mo yung tanungin kung anong masakit sa kanya, hindi talaga amin. Sabi ni Robert pagka-uwi nila ng bahay. Napabuntong hininga si Connie. Mas mabuti sana kung maipa-check up natin siya para lang makasigurado. Ay, matigas ang ulo ni Mama. Kaya sigurado hindi yun papayag. Ang idadahinan lang nun, pagod siya at kailangan ng pahinga. Naisip ko lang, bakit hindi na lang kaya tayo mag-book ng bakasyon para sa kanya? Di ba may reunion sila ng batchmates niya ngayong summer? Maganda rin sa kalusugan ang simoy ng hangin sa tabing dagat. Sigurado marerelax siya doon. Ano sa tingin mo, mahal? Magandang ideya nga yun, mahal. Matagal-tagal na rin simula nung huli siyang magbakasyon. Nakangiting sabi pa ni Connie. Kaya lang, nang malaman ni Mama Belle ang tungkol sa ideya ng mag-asawa, ay agad itong tumutol. Ay nako, hindi ako pwedeng basta na lang aalis dito sa bahay. Paano naman ang mga halaman ko? Pati ng mga alaga kong aso at pusa. Ma, wag mo nang isipin yun. Dadaan ako rito pagkatapos ko sa trabaho. Tsaka, papakiusapan ko na lang ang kapitbahay mo na pakidiligan ng halaman sa labas. Paninigurong sabi ni Robert. Si Julie, ang kapitbahay ni Mama Belle, ay 20 taong gulang. Ulila na sa magulang matapos pumanaw ang tatay nito noong nakaraang taon. Madalas bumisita si Julie sa bahay ni Mama Belle dahil parang pamilya na ang turing nila sa isa't isa. Lagi silang nagkakwentuhan at kung minsan pa, sabay na rin silang nanananghalian o hapunan. O sige, dahil mapilit kayong mag-asawa, ako nang kakausap kay Julie. Kung mapapakiusapan ko siya, ipapayag akong magbakasyon muna ng ilang araw. Nakangiting sabi ni Mama Belle. Ngumiti na lang si Connie, kahit ang totoo, hindi niya talaga gusto ang kapitbahay ng kanyang biyanan. Palaging nakangiti si Julie. Mukha ring mahiyain, pero sa tingin niya, sa likod ng maamo nitong mukha ay nagkukuble ang maitim na balak. Matagal niya nang napapansin na may gusto si Julie sa asawa niyang si Robert. Bilang babae, nararamdaman niya na may lihim itong pagtingin sa kanyang asawa. Mahal, sa tingin ko may gusto sa yung si Julie. Minsang sabi niya kay Robert. Bakas naman ang gulat sa mukha nito. Sino? Yung kapitbahay ni Mama? Parang imposible naman yata yun, mahal. Mas bata yun sa akin ng 10 taon. Naalala ko pa nga, sunod lang yun ang sunod sa amin ng mga kabarkada ko sa tuwing maglalaro kami ng basketball. Tsaka parang nakababatang kapatid ng turing ko sa kanya. At hindi nagbabago yun. Siguro parang kuya rin ang turing niya sa akin dahil wala naman din siyang kapatid. Wika ni Robert bago ipinagpatuloy ang pagkain. Gusto pa sanang magsalita ni Connie pero mas pinili niyang manahimik. Para sa kanya, marami na ang taong lumipas. Hindi na bata si Julie. Ngayon ay isa na itong maganda at sexy na dalaga. Gayunpaman, wala namang dahilan si Connie para pagdudahan ang kanyang mister. Kung sinabi nito na parang kapatid lamang ang tingin kay Julie, yon ang dapat niyang paniwalaan. Tulad ng inaasahan, naging masaya si Mama Belle sa kanyang bakasyon kasama ang mga kaibigan na tulad niya ay may edad na rin. Ay, ang sarap talaga rito sa tabing dagat. Nakakawala ng problema.
Ang sarap maglakad sa buhangin ng tuwing umaga. Sariwa pa ang mga seafoods na kinakain ko. Aboteng ang ngiti na sabi ni Mama Belle habang sila ay magka-video call. Mukhang nag-e-enjoy talaga ito. Sabi ko naman sa'yo, mahal. Bakasyon at pahinga lang ang kailangan ni Mama para manumbalik ang lakas at sigla niya. Natatawang sabi ni Robert. Napangiti na rin si Connie bilang tugon. Isang araw bago bumalik ang kanyang biyanan, napagpasya ni Connie na maglinis sa bahay nito. Hindi man inutos ni Mama Bella, gusto niya pa rin gawin para magpapahinga na lang ito pagdating. Pagbukas niya ng pinto gamit ang spare key, napansin niya na napakalinis ng bahay. Bagong laba ang mga doormat at walang kahit na anong alikabok mula sa sala hanggang sa kusina. Bagong palit rin ang mga bedsheet. Bagong palit rin ang mga bedsheet at maging ang kurtina, pinalitan na rin. Ang banyo ay mabango at mukhang bagong spray ng air freshener. Habang pinagmamasdan ang lahat, iisang tanong lang ang pumasok sa kanyang isipan. Sino ang gumawa ng lahat ng yon? Sino pa nga ba, kundi si Julie? Bulong niya sa sarili. Nagpapasalamat siya sa ginawa ng dalaga, pero sa kabila nun, nakaramdam siya ng iritasyon. Bakit niya ba kailangan gawin ang lahat ng to? Talaga bang nagpapa-impress siya sa biyanan ko? May asawa na si Robert, talaga bang umaasa pa siya? Hindi niya napigilang sambit. Ilang sandali pa'y lumabas siya ng bahay para tingnan ang mga alagang hayop at pati na rin ang mga halaman. Hindi na siya nagulat nang makita na puno ang pagkain at bagong palit ang tubig sa mga kulungan ng aso at pusa. Bagong dilig na rin ang mga halaman. Lalo tuloy siyang nakaramdam ng iritasyon. Nagpapasalamat siya sa pagiging matulungin ni Julie, pero hindi niya maiwasang mag-isip na sa likod ng ginagawa nitong kabutihan ay naghahangad ito ng ibang kapalit. Kinabukasan, magkasama sila ni Robert sa airport upang sunduin si Mama Belle. Sa karamihan ng tao, nakangiting itinaas ni Connie ang kanyang kamay habang nakangiti sa direksyon ni Mama Belle. Hila nito ang isang maliit na maleta. Halos patakbong tinungo ng mag-asawa ang kinaroroonan ng ginang. Ngunit bago pa man sila tuluyang makalapit, nangyari ang hindi nila lubos na inaasahan. Bigla na lamang itong namutla at nawala ng malay. Mabuti na lamang at alerto si Robert. Nasalo niya ang ulo ni Mama Belle bago ito tuluyang tumama sa sahig. Agad isinugod sa pinakamalapit na ospital ang ginang. Robert, okay lang ako anak. Baka dahil lamang yun sa pagbabago ng klima at hangin. Mahinang sabi ni Mama Belle habang nasa stretcher. Anak, mas mabuti pang iuwi mo na lang ako sa bahay. Pakiusap pa nito. Pero mariin ang naging pagtutol ni Connie at Robert. Hindi tayo uuwi, Ma, hanggat hindi natin nalalaman kung ano ba talagang kalagayan mo. Seryosong sabi ni Robert. Pagdating sa ospital, sumailalim si Mama Belle sa mga test at health examinations. Habang nasa ospital, hindi mapakali si Connie. Ramdam niyang hindi maganda ang lagay ng kanyang biyanan, pero mas pinili niyang sarilinin iyon para hindi na mag-alala pa ang kanyang asawa. Ngunit nang dumating ang resulta at diagnosis ng doktor, para silang pinagsakluban ng langit at lupa. I'm sorry, panimulang sabi ng doktor kay Robert. May cancer ang mama mo. Cancer, Doc? Hindi makapaniwalang tanong ni Robert. Mas hinigpitan pa nito ang pagkakahawak sa kamay ni Connie na animoy sinisigurado kung tama ba ang kanyang naririnig. Ibig niyong sabihin, Doc, mamamatay ang nanay ko? Naluluhang sabi ni Robert. Naguguluhan pa rin ito sa lahat ng mga nangyayari. Robert, ano bang sinasabi mo? Hindi naman lahat ng may cancer ay namamatay. Marami ang nakakasurvive. Di ba, Doc? Sabi agad ni Connie habang nakatingin sa doktor. Umaasa na makakakuha ng magandang sagot. Alam nyo, lahat naman ay ginagawa namin para gumaling ang pasyente. Maraming procedure tulad ng chemotherapy at surgery. Sinisigurado ko sa inyo na gagawin namin ang lahat. Kaya lang, hindi lang naman sa amin nakasalalay ang kanyang pagaling. Nasa pasyente rin yun. At isa pa, hindi rin natin masasabi ang tunay niyang kondisyon hanggat hindi pa nagsisimula ang gamutan. Ayoko kayong paasahin pero
malaking factor kung paano tatanggapin ang kanyang katawan ng gamot at pati na rin ang mga pagbabago na mangyayari sa kanyang katawan. Wika ng doktor bago tuluyang umalis. Robert, ang mabuti pa, pumunta muna tayo sa bahay ni Mama Belle habang natutulog pa siya. Kumuha tayo ng mga gamit tulad ng damit, tsinelas, toothbrush, pati na rin yung mga gamit natin. Sige Connie, umalis na tayo ngayon. Ikaw lang mag-impake para siguradong wala tayong makakalimutan. Sagot ni Robert. Tulad ng napag-usapan, si Connie ang nag-asikaso ng lahat. Napansin niyang tulala si Robert habang nakaupo sa may kusina. Hinawakan niya ito sa balikat. Robert, mahal. Hindi ko lang talaga lubos maisip na mawawala si Mama. Nanginginig ang mga labing, sabi nito. Ayokong mawala si Mama. Parang hindi ko kaya. Agad niyakap ni Connie ang mister. Dahilan para tuluyan na itong mapahagulgol. Nang medyo kumalma na ito, hinawakan niya sa magkabilang pisngi. Robert, huwag kang mag-isip ng ganyan. Siguradong malalampasan ni Mama Belle ang lahat ng to. Tsaka, di ba sabi ng doktor, gagawin nila ang lahat kaya siguradong gagaling siya. Magdasal tayo at magtiwala sa Diyos. Mahinahong sabi ni Connie. Mahal, parang hindi ko yata kayang humarap kay Mama ngayon. Pakiramdam ko kapag nakita ko siyang nakaratay sa ospital ay iiyak lang ako. At baka makasama pa yun sa kanya. Sige mahal, magtataksi na lang ako papunta sa ospital. Mabuti pa, magpahinga ka na muna. Ako nang bahala. Kapag maayos ng pakiramdam mo at sa tingin mo ay kaya mo nang bumisita sa ospital, sabihan mo lang ako ha? Oo mahal, salamat sa lahat. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Sabi pa ni Robert bago muling niyakap ang asawa. Uuwi ka na ba sa bahay? Muling tanong ni Connie habang chine-check ang mga gamit na dadalhin sa ospital. Dito muna siguro ako. Gusto ko munang mapag-isa para makapag-isip ng maayos. Oo naman Robert, naiintindihan kita. Hindi mo kailangang magpaliwanag. Basta kapag kailangan mo ng kausap, tawagan mo lang ako ha. Aalis na ako at baka gising na si Mama Belle. Wika ni Connie bago tuluyang lisanin ang lugar na yon. Kung alam niya lang sana ang mangyayari sa bahay ng kanyang biyanan pag alis niya, hindi niya na sana hinayaang maiwang mag-isa si Robert. Pagdating ni Connie sa ospital, gising na si Mama Belle. Sabi ko naman po sa inyo, wag na po kayong mag-alala. Magagaling ang mga doktor dito, ooperahan nila kayo at pagkatapos nun, magiging malakas kayo katulad ng dati. Heto pong mga gamit ninyo, kung meron kayong kailangan, sabihin nyo lang. Masiglang sabi niya sa biyanan para kahit papano'y lumakas ang loob nito. Nasaan si Robert? Mahinang tanong ng ginang. May business meeting po siya ngayon, pero huwag kayong mag-alala. Sabi niya pupunta siya rito kaagad kapag nagpirmahan na ng kontrata. Baka bukas po ng umaga nandito na yon. Pagsisinungaling ni Connie. Pagkatapos niyo kumain, magpahinga na po kayo para makabawi kayo ng lakas. Uuwi na rin po ako mamaya sa bahay. Tapos, bukas, sabay na kaming bibisita ni Robert. May gusto po ba kayong pagkain? Wala naman. Basta mag-iingat ka sa biyahe, Connie. Opo, Mama. Nakangiting sagot niya rito. Madilim-dilim na nang makauwi si Connie, pero pagdating niya sa bahay, wala pa rin doon si Robert. Naisip niya na baka gusto pa talaga nitong mapag-isa, kaya hindi niya na muna tinawagan. Sa halip, naghanda siya ng mga masasustansyang pagkain na pwedeng dalhin sa ospital kinabukasan. May rasyon naman sa ospital pero syempre, iba pa rin ang lutong bahay. Naging abala siya sa kusina kaya hindi niya namalayan ang paglipas ng oras. Bandang 8:00 na ng gabi, naisipan niyang mag-text kay Robert. Nag-aalala siya na baka malipasan na ito ng gutom. Nasaan ka? Mensahe niya rito. Nandito pa ako sa bahay ni Mama. Reply naman ni Robert. Akala ko, sabay na tayong maghahapunan. Tanong ni Connie, subalit binasa lang yun ni Robert. Ilang oras din bago ito nag-reply. Dito muna ako. Kumain ka na ng hapunan at pagkatapos ay magpahinga ka na. Hindi ko alam kung anong oras ako makakauwi. Napabuntong hininga na lang si Connie. Alam niyang may pinagdadaanan ng asawa, kaya hanggat maaari ay gusto niya itong unawain. Nag-reply siya ng good night. Nawala na si Connie ng ganang kumain ng hapunan, kaya humiga na rin siya sa kama.
Hindi siya sanay na wala si Robert pero sinikap niyang makatulog. Nagising lang siya nang marinig ang kalansing ng susi mula sa labas ng pinto. Agad siyang bumangon. Maliwanag na rin naman sa labas, kaya napatanong siya sa sarili kung anong oras na ba. Paglingon niya sa wall clock, 7:00 na ng umaga. Ibig sabihin, hindi umuwi si Robert tulad ng pangako nito. Pagbukas niya ng pinto, laking gulat niya dahil amoy alak si Robert at halos hindi na ito makatayo ng maayos dahil sa kalasingan. Sa tagal ng kanilang relasyon, ngayon niya lamang nakita nagkaganoon ng asawa. Agad niya itong inalalayan papunta sa sofa. I'm sorry, Connie. Sorry talaga. Hindi ko alam kung ano nangyari. Sambit nito habang pilit umiiwas ng tingin. Maya-maya pa ay sinapo ni Robert ang sariling mukha bago umiyak. Robert, okay lang yan. Alam kong nasasaktan ka pa rin para kay Mama Belle. Mahinahong sabi ni Connie habang hinahaplos ang kamay nito. Connie, sira ulo ako at walang kwenta. Hindi ako karapat-dapat na patawarin. Lumuluhang sabi pa nito. Naguguluhan man, pilit pinakalma ni Connie ang boses. Ano ka ba, Robert? Huwag mong sisihin ang sarili mo. Nandito ako para sa'yo. Malalampasan natin ang lahat ng to. Wika niya bago marahang niyakap ang asawa. Nang mga sandaling yon, naamoy niya na ang pabango ng babae mula kay Robert. Pero iwinaksin niya agad sa isipan ang mag-isip ng hindi maganda. Siguro ay may nakatabi o nakabangga lang si Robert sa daan dahil sa kalasingan kaya ganoon. Mahal, kung ano man ang nangyayari kay Mama Bella, wala kang kasalanan. Sabi niya pa. Patuloy lamang si Robert sa paghikbi. Habang yakap niya ito, ang hindi niya alam ng mga oras na yon, hindi pala dahil sa sakit ni Mama Bella, kundi dahil sa ibang dahilan ang sanhi ng pag-iyak ni Robert. Naging matagumpay ang operasyon ni Mama Belle at wala ring naging problema sa recovery nito, kaya naman kahit papaano ay nakahinga sila ng maluwag. Ngunit kasabay noon ang biglang pagbabago ni Robert simula nang umuwi ito ng bahay nang nakainom. Hindi ma-pinpoint ni Connie ang mga pagbabagong yon pero ramdam niya na iba ang ikinikilos ni Robert. Minsan parang hindi ito ang asawa kundi isa ng estranghero. Lagi na lang itong umiiwas sa kanya. Nang hindi na makatiis si Connie, derechahan niya nang tinanong si Robert. Alam mo, hindi na kita maintindihan. Ano bang nangyayari sa'yo? May problema ba tayo, Robert? Nag-iba ka na. Frustrated na tanong niya rito. Anong ibig mong sabihin na nagbago? Connie, ako pa rin naman to. Hindi ko alam, Robert. Minsan parang ibang tao nang kaharap ko. Wala namang nagbago. Baka naging busy lang talaga ako ngayon sa opisina. Kaya lagi akong pagod. Sambit ni Robert bago umiwas ng tingin. Hindi na nagtanong pa si Connie. Iniisip niya na babalik din sa dati ang lahat. Siguro nga ay marami lang talaga itong inaasikaso. Ngunit sa pagdaan ng mga araw, parang lalo lamang lumalayo ang loob ni Robert sa kanya. Hindi na ito madalas magkwento at maglambing katulad ng dati. Kahit nasa bahay ay abala ito sa laptop habang nakakunot ang noo na akala mo'y pasa ng lahat ng problema ng mundo. Minsan, napapansin niyang nakatulala ito, nakatingin sa kawalan. Pero ni minsan, hindi nagsabi kung ano ang problema. Bilang asawa ay nag-aalala si Connie. Sumagi rin sa isip niya na baka may sakit si Robert pero ayaw lang nitong ipaalam sa kanya. Robert, may problema ka ba? Nagpapacheck up ka pa rin naman sa doktor, di ba? Mahinahon niyang tanong. Oo naman, malusog ang pangangatawan ko at walang sakit. Ano ba namang tanong yan, Connie? Seryosong sabi nito habang nakatitig pa rin sa laptop. Agad nangilid ang mga luha sa mata ni Connie. Nasasaktan siya kung bakit bigla na lang nag-iba si Robert. Tatalikod na sana siya nang bigla siyang yakapin nito. Connie, mahal, pasensya na. Hindi ko sinasadyang sungitan ka. Madami lang talaga akong iniisip ngayon. Patawarin mo ko. Ibig bang sabihin, nakakadagdag lang ako sa problema mo? Hindi yun ang ibig kong sabihin. Pasensya ka na. Hayaan mo pag natapos ang lahat ng to, sisikapin kong makabawi sa'yo. Niyakap ni Connie ang kanyang asawa. Umaasa na bumalik sila sa dati.
Subalit napansin niya na palaging late nang umuuwi si Robert. Nung una wala naman siyang problema doon, lalo na't ang paalam nito, bibisita kay Mama Belle. Alam niyang hindi pa tuluyang nakaka-recover ang biyanan. Ngunit nitong mga nakarang araw, bumalik na naman ang amoy ng pambabaing pabango sa damit ni Robert. Alam niyang hindi yun pabango ni Mama Belle. Hindi na alam ni Connie kung ano ang kanyang iisipin. Napapraning na siya. Ayaw niyang maramdaman yon pero malakas ang kutob niya na may hindi magandang nangyayari. Agad niyang tinawagan si Mama Belle. "Hello Ma, kumusta na po? Anong pakiramdam niyo ngayon?" "Okay naman ako. Medyo lumalakas na ulit ang aking pangangatawan. Siya nga pala Mama. Tumawag ako kasi itatanong ko lang po sana kung nandyan si Robert." "Oo, nandito pa siya. Sa katunayan, nagdidilig siya ng halaman sa labas. Pinakausapan ko dahil hindi ko pa kaya." "Ah, ganun po ba? Nagdilig po ba siya ng mga halaman kahapon?" Muli niyang tanong. Nag-aalangang sumagot si Mama Belle. "Oo, galing siya rito kahapon at nung nakaraang araw." Nung nakaraang linggo po, galing din po ba siya dyan?" "Oo, Connie, bakit? May problema ba kayong mag-asawa?" Hindi agad siya nakasagot. "Ah, hindi po. Pasensya na, siguro ay napapraning lang po ako. Alam ko namang hindi ako magagawang saktan ni Robert sa kahit na anong paraan. Natutuwa po ako dahil tinutulungan niya kayo. Sige po, ibababa ko na para makapagpahinga na kayo." Wika ni Connie bago magpaalam. "Hay, siguro ako mismo ang dapat bumisita sa biyanan ko para malaman ang lahat. Iba pa rin talaga kapag nakikita ng dalawang mata ko ang mga nangyayari." Bulong niya sa sarili. Kahit papaano, napanatag si Connie na hindi siya pinagtataksila ni Robert, na talagang naroon ito sa bahay ni Mama Belle at hindi sa kung sinong babae. Para lalong mawala ang mga bagay na bumabagabag sa kanya, naisip niyang pumunta sa bahay ng biyanan. Hindi lang para mangumusta, kundi para na rin masiguro na hindi siya niloloko ng mag-ina. Total, naroon na rin naman si Robert kaya sabay na silang uuwi mamaya. Nakangiti pa si Connie nang pumasok sa loob ng bahay ni Mama Belle. Tahimik ang paligid at sakto mukhang nagmemeryenda ang mga ito dahil naamoy niya ang mabangong aroma ng kape. Doon ay naabutan niya si Mama Belle, si Robert at si Julie. Biglang natahimik ang mga ito na para bang gulat na gulat sa pagdating niya. Si Mama Belle ang unang bumasag ng katahimikan. "Oh, Connie, hindi ka nagpasabi na pupunta ka pala. Magkausap lang tayo sa telepono kanina." Sa halip na sumagot ay ibinaling niya ang tingin kay Julie na nakayuko at pagkatapos kay Robert na parang namumutla. "Connie, ano ginagawa mo rito?" Nauutal pang tanong nito. Naisipan kong dumaan dito para kumustahin si Mama Belle." "Bakit? Hindi ba pwede?" "Ano ka ba naman, Connie? Anytime may welcome ka rito sa bahay ko." Sambit ng kanyang biyanan. "Ang bahay ko ay bahay mo na rin. Alam mo yan." Sa kabila ng mga sinasabi nito, ramdam ni Connie na hindi siya welcome sa pamamahay na yon. Kahit hindi magsalita ang mga ito, para bang gusto na siyang palayasin. Siguro mas mabuti kung umuwi na muna ako." Mahinang sambit ni Julie habang nakayuko pa rin. Marahan itong tumayo at wala ni isa ang pumigil sa kanya. Habang naglalakad si Julie papalabas ng pinto, nalanghap ni Connie ang pamilyar na amoy. Ang parehong pabango sa damit ni Robert nitong mga nakaraang araw. Siguro napaparanoid lang talaga ako para isipin na may relasyon si Robert at si Julie. Bulong niya sa sarili. Nang silang tatlo na lamang ang magkakaharap, tahimik na lamang si Robert at ang kanyang biyanan na akala mo'y nahuli sa akto na may ginagawang masama. Kaya mas minabuti niyang umuwi na lamang. Sa mga sumunod na buwan, tuloy-tuloy pa rin ang isinasagawang check-up at pagsusuri kay Mama Belle upang masiguro na maayos ang naging recovery nito. Marami ring kaso kung saan bumabalik ang cancer kaya kailangan talagang tutukan. At sa isa nga sa mga check-up, natuklasan ng mga doktor na hindi lamang basta bumalik ang sakit, kundi mas naging aktibo pa ito. At sa kasamaang palad, kumalat na rin sa iba pang parte ng katawan. Mahirap man para sa kanila, wala silang magawa kundi tanggapin ang masakit na katotohanan.
Tinaningan na ng mga doktor ang buhay ni Mama Belle. Ayon rito, kaunting oras na lamang ang nalalabi sa kanya sa mundong ito. Kung suswertehin ay baka umabot ng 6 na buwan. Gusto kong maging handa kayo sa mga posibleng mangyari. Alam kong mahirap at masakit pero wala na tayong magagawa pa. Mayroong mga procedure na pwede nating gawin pero siguradong mahihirapan lamang ang pasyente. Maliit ang tsansa na makasurvive pa siya lalo na't mabilis ang nagiging pagkalat ng sakit. Pain reliever na lang siguro ang aming mairekomenda. Sabi ng doktor kay Connie at Robert. Hindi nakasagot ang mag-asawa. Si Connie pinipigilan ng pag-iyak habang si Robert naman ay parang binuhusan ng malamig na tubig dahil natulos na ito sa kinatatayuan. Nang malaman ni Mama Belle ang balita ay hindi na ito nagulat. Marahil ay tanggap niya na rin sa sarili niya ang mangyayari. May edad na rin naman siya at kahit papaano, nagpapasalamat ito dahil nadugtungan pa ang kanyang buhay. Dahil sa pangyayaring yon, muling naging malapit sa isa't isa sina Connie at Robert. Naging magkaramay sila, magkasamang sumusuporta at nagmamahal kay Mama Belle. Maaga nang umuwi si Robert at hindi na rin nagdadahilan ng kung ano-ano. Nang maiuwi na sa bahay si Mama Belle, kumuha sila ng nurse na siyang mag-aalaga rito kapag nasa trabaho silang mag-asawa. Patawarin mo ko, Connie. Bulong ni Mama Belle bago ito tuluyang malagutan ng hininga. Hindi alam ni Connie ang dahilan ng paghingi ng tawad ng biyanan pero isinantabi niya muna iyon para asikasuhin ang mga nakikiramay. Hindi niya lubos akalain na napakaraming tao pala ang dadalo sa burol at libing. Marami ang nagsasabi kung gaano kabuting tao si Mama Belle. Subalit ang ipinagtataka ni Connie, ang tao na laging kasama nito ay wala roon. Sa ilang araw na burol, hindi niya nakita si Julie. Noong nabubuhay pa ang ginang ay laging naroon si Julie pero ngayon hindi ito mahagilap. Sa araw ng libing, naglakad si Julie papunta sa likod bahay para doon ilabas ang kanyang kalungkutan. Napansin niya nagkakwentuhan ang magkapitbahay na sina Aling Esther at Aling Minda. Pinag-uusapan ng mga ito ang tungkol kay Robert at Julie. Hay nako, salamat sa Diyos at tinamaan ng konsensyang babaeng yun. Talagang dapat hindi siya magpakita sa burol at libing. Bulong ni Aling Esther. Tama ka. Kalain mong ahas palang babaeng yun. Akala mo kung sinong mahinhin at mabait. Ayun pala, pumapatol sa may asawa. Pero alam mo, may kasalanan din dyan sa Belle. Masyado niyang idispoil ng babaeng yon. Sabi naman ni Aling Minda. Hey, ano ka ba? Bata pa lang yung si Julie at si Robert. Magkasama na talaga yan na parang anak na ng turing ni Belle. Ewan ko ba dun? Bakit ba hindi niya napansin na demonyitang nasa likod ng malaanghel na itsura ni Julie? Bulong naman ni Aling Esther. Ano ka ba? Imposibleng hindi yun alam ni Belle. Diyos ko naman, kahit naman sino alam rito sa lugar natin. Kaya nga, nakapagtataka naman kung siya mismo hindi niya napansin. Tsaka pakiramdam ko, gusto niya rin yung si Julie dahil itong manugang niya, hindi mabiyayaan ng anak. Alam mo, mabait naman yung si Connie. Kaya lang, iba pa rin ang may anak ano? Komento naman ni Aling Minda. Siguro nga, baka hindi na nakatiis yung si Robert at si Bella kaya kinonsinti na lang ang pangangaliwa ng anak. Taas kilay, nasabi ni Aling Esther. Napatakip na lamang si Connie sa kanyang bibig kasabay ng pagtulo ng kanyang mga luha. Alam mo, babae rin ako. Tsaka talagang malaking kahihiyan ng mang-agaw ng asawa ng may asawa. Nakakahiya talaga. Alam mo, nagtataka rin ako kung papaanong nagkarelasyon niyang si Robert at si Julie. Hindi naman niya pinapansin ni Robert noon eh. Inis na sabi ni Aling Minda. Abimalay natin. Sabi nga nila, kapag gusto, may paraan. Tsaka yung mga tatahi-tahimik, nako, kadalasan nasa loob ang kulunyan. Nang mga sandaling yon, handa na sana si Connie na sugurin ang mga tsismosa. Gusto niya sanang ipagtanggol si Robert at Mama Belle, ngunit napahinto siya ng marinig ang sumunod na sinabi ng mga ito. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig sa natuklasan. Si Connie, hindi mabuntis-buntis. Pero itong si Julie, kambal pa ang anak. Napaka-cute pa. Kamukhang-kamukha ng daddy nila kaya hindi talaga maitatanggi. Bulong ni Aling Minda. Sinabi mo pa, mapababae at lalaki.
parehong kamukha ni Robert. Pagkumpirma naman ni Aling Esther. Kaya alam ko na kung bakit masaya si Belle bago siya namatay. Sa wakas, nagkaroon siya ng mga apo. Kahit gaano pa kagandang pakikitungo niya dun sa manugang na si Connie, iba pa rin ang pagmamahal sa apo. Siya nga pala, nakita mo na bang itsura ni Robert? Mukhang stress. Napabuntong hiningang sabi ni Aling Minda. Oo, napansin ko. Syempre namatayan ng nanay, tapos may anak nga. Anak naman sa labas. Mahal niya naman siguro si Connie, kaso nga lang mahal niya rin yung mga anak niya kay Julie. Dugot laman niya yun Magkahalong sakit at galit ang nararamdaman ni Connie ng mga oras na yon. Gusto niyang umiyak, gusto niyang magwala, pero hindi niya magawang gumalaw. Parang nanghihina ang buo niyang katawan. Nandidiri siya kay Robert. Hindi niya matanggap na nagawa siyang lokohin ito ng harap-harapan. Sa mga nakalipas na buwan, kaya pala lagi na lamang itong hindi umuuwi ng bahay ay dahil abala ito sa ibang babae. At ang mas masakit, nagkaanak pa. Isang bagay na kailanman ay hindi niya maibibigay. Ilang buwan o taon na kaya ang anak nila? Kailan pa nila ako niloloko? Tanong ni Connie sa sarili. Unti-unti niyang binalikan ang mga nangyayari. Nagsimula ang pagbabago ni Robert mula noong na-diagnose ang kanyang biyanan ng cancer. Mahigit 1 taon na ang nakakaraan. At kung yon ang pagbabasehan, siguro ay nasa 3 hanggang 5 buwan na ang anak nito. Kailan niya kaya balak sabihin sa akin ang totoo? O baka naman plano niyang itago ang lahat sa akin habang buhay? Iiwanan niya ako para sa mga anak niya? Siguro, ngayong may anak na sila ni Julie, baliwala ng aming pinagsamahan. Kasi, unang-una, kung mahal niya talaga ako, hindi niya ako magagawang pagtaksilan ng ganito. Sunod-sunod na bulong ni Connie habang tumutulo ang mga luha. Kung alam na ng mga kapitbahay at pinagchichismisan nila ang mga ito, ibig sabihin lang nun, alam ng mga tao, maliban kay Connie. Ramdam niyang matinding galit at kahihiyan. Lahat ng kapitbahay, nakikita si Robert na pumupunta sa bahay ni Julie. Nakita ng mga tao na buntis ito at nagsilang pa ng kambal. Tapos ngayon, kung batiin at ngitian siya ng mga ito parang walang nangyari. Kinukumusta pa nga siya. Pero siguro sa loob-loob ng mga ito ay naaawa o kaya naman ay pinagtatawanan ang pagiging tanga niya. Ko, naging bulag ako. Tangat, uto-uto. Ang biyanan ko, nagtiwala ako sa kanya pero alam niya palang lahat ng to. Kung umakto siya parang walang nangyari. Napakalambing at bait niya sa akin yun pala. Pinagtatakpan niyang pabababae ni Robert. Kahit nagpapagaling siya sa sakit, nagawa niya pa talagang alagaan ang anak ni Julie. Habang tumutulo ang mga luha ni Connie, marahan siyang naglakad pabalik sa sala kung nasaan ang kabaong ni Mama Belle. Isa-isa niyang tiningnan ang mukha ng mga taong naroon. Bago na pako ang tingin niya kay Robert. Deserve ko ba talagang lahat ng to? Mukha ba talaga akong tangat katawa-tawa sa kanila? Tanong niya sa sarili. Nanginginig ang mga kamay na kinuha niyang mga plato. Padabog niya yung inilagay sa kusina na siyang nakaagaw ng atensyon sa 2 tsismosa na si Aling Minda at Aling Esther. Agad huminto sa pagchichismisan ang mga ito. Connie, alam naming pagod ka na. Kami nang bahala dyan, magpahinga ka na. Sabi ni Aling Esther. Oo nga Connie, kami na dito. Dugtong pa ni Aling Minda. Sige po, salamat. Nasambit na lang ni Connie. Sa totoo lang ay parang hindi niya na kayang manatili pa sa bahay na yon. Ang sakit sa pagkamatay ng kanyang biyanan, ang kataksilan ng asawa niya at ang katotohanan ng may anak pa ito sa ibang babae na alam ng mga taong naroon. Parang gusto niya nalang lamunin ng lupa sa sobrang kahihiyan. Sa ilang saglit ay sumagi rin sa isip niya na pumunta sa bahay ni Julie para makita kung talaga bang may anak na ito na kamukha ni Robert. Pero pinigilan niya ang sarili. Ayaw niya nang mag-iskandalo. Baka kung ano lang ang magawa niya sa mga ito. Natatakot rin siyang makumpirma ang lahat. Naghahanda na ang lahat para sa paghatid ng kabaong ni Mama Belle sa sementeryo. Kaya sinikap ni Connie na tumulong. Saan ka nang galing? Kanina pa kita hinahanap. Akala ko kung napano ka na. Nag-aalala ako sa'yo. Sabi ni Robert sa kanya.
Maupo muna tayo, Robert. Medyo masama lang ang pakiramdam ko. Anong masakit sa'yo? Nag-aalalang tanong nito. Sa halip na sumagot, tinitigan ni Connie ang mga mata ng kanyang asawa. Gusto niyang malaman kung papaanong nagagawa siyang tingnan nito sa mga mata ng may pag-aalala at pagkatapos noon, uuwi ito sa bahay ng kabit at sa mga anak. Nakakuyom ang palad niya sa sobrang galit. Gusto niyang sampalin si Robert ng paulit-ulit. Gusto niya itong sigawan at tanungin kung bakit nito yun nagawa sa kanya. Pero walang kahit na anong salita ang gustong kumawala sa bibig ni Connie. Connie, ayos ka lang ba? Ulit na tanong nito. Oo, ayos lang ako, Robert. Kung pwede sana mauuna na akong umuwi. Pagod na talaga ako. Masakit na rin ang ulo ko kaya gusto kong matulog. Kung ganun, sige, magpahinga ka na. Ako nang bahala rito. Tsaka, nandito naman ang mga kapitbahay para tumulong. Dugtong pa nito. Ang sabihin mo, yung espesyal na kapitbahay. Bulong niya sa isip. Baka nga tuwang-tuwa ka pa kasi uuwi na ako. Siguradong masosolo mo ng kabit mo. Uuwi agad ako mamaya, Connie. Sana umabot ako sa hapunan. Sabi pa ni Robert. Sige, maikli niyang sagot bago marahang naglakad palabas ng bahay. Doon siya nag-abang ng taxi. Nang makauwi na, tsaka siya humagulgol ng iyak. Pakiramdam niya ay para siyang isang gamit na itinapon ng kanyang asawa dahil sawa na at hindi na kailangan. Pero bakit sa kabila ng kasalanan nito, nagpapanggap pa rin si Robert na okay ang lahat, na animoy tapat at mapagmahal na mister. Alam ni Connie sa kanyang sarili na hindi magtatagal ay iiwan na rin siya ni Robert para sa kabit at mga anak nito. Sino ba naman siya para piliin? Isa na siyang inutil na hindi magkaanak. Samantalang si Julie, mas bata, mas sexy, mas maganda at may anak pang kambal. Gusto niyang hintayin na si Robert mismo ang magtapat sa kanya ng lahat, na ito ang makikipaghiwalay. Pero mas pinili niyang palayain na ito. Siya nang aalis. Kahit walang humpay ang pagtulo ng mga luha, nag-impake si Connie ng mga gamit. Gumawa na rin siya ng maikling sulat para kay Robert bilang pamamaalam. Pinagmasdan niya ang kabuuan ng kanilang bahay, ang lugar kung saan sila nagsimula at sabay na nangarap. Mahirap at masakit pero napagdesisyonan niyang magparaya. Kung hindi niya ito gagawin ngayon, lalo lamang siyang masasaktan. Nang lumabas siya ng bahay ay hindi alam ni Connie kung saan siya pupunta. Gusto niya sanang mag-check-in muna sa hotel para makapag-isip ng maayos. Kung pupunta siya sa bahay ng kanyang mga magulang o makikituloy sa malapit na kaibigan ay siguradong iiyak lang din siya ng iiyak. Isa pa ay siguradong doon din siya unang hahanapin ni Robert kung sakali. Ayaw niyang magpahanap o makita ito, lalo na ngayong puno pa siya ng sama ng loob. Sa kabila ng lahat, ipinagdarasal ni Connie na sa paglipas ng maraming taon, magawa niyang harapin at tingnan ulit sa mga mata si Robert. Yung tipong magagawa na nilang pag-usapan at unawain ang lahat ng nangyari sa kanilang relasyon. Makalipas ang 5 oras, sa wakas ay umuwi na si Robert sa bahay nilang mag-asawa. Hindi siya makapaniwala nang mabasa ang sulat na iniwan ni Connie kung saan nakasaad ang mga salitang, "Alam ko na ang tungkol sa inyo ni Julie at pati na rin ang inyong mga anak. Mas makabubuti kung maghiwalay na tayo. Wala na akong nakikitang ibang paraan para maisalbang relasyon natin. Robert, wag mo na akong tawagan o hanapin pa. Hindi pa ako handang makausap ka kaya sana hayaan mo muna ako. Wag mo na ring pahirapan pa ang sarili mo o ako. Magpa-file ako ng annulment sa lalong madaling panahon. Hintayin mo na lang ang sulat galing sa korte. Sana maging masaya ka sa bago mong pamilya." Mabilis na lumipas ang 3 taon at sa loob ng panahon na yon, masasabi ni Connie na naging maayos naman ang kanyang buhay. Hindi siya nababagot dahil marami siyang pinagkakaabalahan. Nanonood siya ng sine mag-isa, kumakain sa restaurant, nagsha-shopping at nagbabakasyon kung saan niya gusto. Ilan sa mga katrabaho niya ay hindi makapaniwala na mas gusto pa ni Connie ang mag-isa sa buhay. Ayon sa mga ito, hindi sila komportable kapag mag-isang kumakain o nanonood ng sine o kahit pa sa ang pampublikong lugar. Alam mo, Connie, sa tingin ko iniisip ng mga nakakakita sa'yo na hindi mo kailangan ng ibang tao sa buhay mo. Pabirong sabi sa kanya ni Ana.
Hana, ano ka ba? Kaya ako laging mag-isa kasi masaya ako. Mas nagagawa ko ang gusto ko nang hindi mag-aalala sa iisipin ng ibang tao tungkol sa akin. Alam mo, Connie, kapag lagi kang ganyan, baka hindi ka na magka-boyfriend. Ako, okay lang sa akin yun. Wala naman din akong balak pumasok sa isang seryosong relasyon, Ana. Napabuntong hininga na lamang ito. Sa bagay, iba-iba naman tayo ng gusto sa buhay. Ang mahalaga nag-e-enjoy ka. Pero sinasabi ko sa'yo, mas masaya pa rin talaga kapag may kasama sa buhay, Connie. Alam naman niya ang bagay na yon, kaya nga sa nakalipas na mga taon, sinubukan niyang makipag-date sa mga lalaking nakikilala niya sa opisina, sa coffee shop at maging sa dating app. Ngunit walang nagtatagal. 3 taon na rin, simula nang iniwan niya si Robert. Ilang beses na itong tumawag at nakiusap sa kanya na magkita sila pero laging umiiwas si Connie. Robert, ang gusto ko lang ay ma-finalize ang annulment natin. Wala akong hihingin sa'yo kahit ano. Minsang sabi niya rito habang magkausap sila sa cellphone. Matapos nun, iblinak niya na ang number nito. Nang tuluyan ng mapawalang bisa ang kanilang kasal, doon lamang sila nagkita at pagkatapos, hindi na naulit pa. Kumusta ka na, Connie? Miss na kita. Pabulong na sabi ni Robert nang magkita sila sa korte. Pwede ba? Eto na hiwalay na tayo at simula sa araw na to, wala na tayong connection sa isa't isa. Mariing sabi ni Connie. Hanggat maaari ay sinusubukan niya na iwasan ang dating asawa sa takot na baka bumalik ang lahat ng nararamdaman niya para dito. Sa mga nagdaang taon ay wala na rin naman siyang balita tungkol sa dating asawa. Ayaw niya rin namang makibalita pa. Alam niya rin sa kanyang sarili na masaya na si Robert sa bago nitong asawa't anak. Lumipat na rin si Connie ng trabaho at nagrenta ng apartment sa kabilang bahagi ng syudad nang sa gayon talagang hindi na magkukrus ang kanilang mga landas. Subalit, hindi niya naman lubos akalain na hahabulin pala siya ng nakaraan. Isang araw, medyo maulan ng hapon, kakaunti rin ng tao sa labas. Sa halip na magmukmok, napagpasyahan ni Connie na pumunta sa mall para mag-shopping. Para naman ma-relax ang kanyang isip. Nitong mga nakarang araw kasi, irritable siya sa mga bagay-bagay tapos dumagdag pa ang best friend niyang si Hana. Nito lang nakaraan, ilang beses nang na-postpone ang plano nila. Balak sana nilang magkita ng Biyernes pero ikinansel ni Hana at sinabing Sabado na lang sila magkita. Pero hindi pa rin natuloy, kaya naging Linggo na. Hindi na nakatiis si Connie, kaya diniretso niya na si Hana. Alam mo, Hana, ilang beses na ako nag-cancel ng mga lakad at meetings ko para lang makapag-banding tayong dalawa. Hindi naman pwedeng ganito na lang palagi. Ako na lang ang nag-a-adjust sa'yo. Bakit hindi ka mag-schedule ng araw na siguradong wala kang gagawin? Connie, hindi ko rin naman yung ginusto. Sa bagay, hindi mo naman ako maiintindihan kasi wala ka namang mga anak na inaasikaso. Kahit anong oras mo gustong lumabas ay pwede. Samantalang ako, heto, akala mo, dinumero bawat kilos. Mula sa paghahanda ng baon ng mga bata at paghahatid sa kanila sa paaralan. Susunduin ko sila sa hapon. Ihahanda ko ang merienda nila tsaka hapunan at pagkatapos, aayusin ko pang kanilang mga assignments. Hay nako, kung alam mo lang ang hirap at sakripisyo ng isang ina. Tapos may biyanan ka pang ubod ng sama ng ugali. Ay, oo, sige na, naiintindihan ko. Tama ka, busy ka nga talaga, Hana. Halos pabulong na sabi ni Connie. Wala namang kamalay-malay si Hana na nasaktan niya ang damdamin ng best friend dahil sa mga binitiwan niyang salita, dala na rin ang frustration. Habang naglalakad sa mall, napahinto si Connie nang marinig ang iyak ng isang batang babae. Sa tansya niya ay nasa 3 o 4 na taong gulang pa lamang ito. Namumugto na ang mga mata ng bata dahil sa pag-iyak. Maggulo na rin ang buhok nito. Nagpalingalinga si Connie para tingnan kung nasa ng mga magulang nito. Bakit pinapabayaan na umiiyak at walang kasamang anak sa loob ng mataong mall? Marahan niyang nilapitan ang bata. Tahan na, mahinahong sabi niya rito habang pinapahid ang mga luha sa pisngi. Hindi ko po alam kung saan ako pupunta, humihikbing sabi ng bata. Huwag kang matakot, hahanapin natin ang mga magulang mo. Pero sabi sa akin ni Papa, wag daw akong makikipag-usap sa strangers. Tama naman ang papa mo. Kung ganon, dapat magpakilala muna tayo sa isa't isa para hindi na tayo strangers, okay? Okay ba yun sa'yo?
Ako nga pala si Connie. Ikaw, anong pangalan mo? Ako po si Pauline. Okay, Pauline. Ano bang nangyari? Kasama mo ba ang mama at papa mo dito sa mall kanina? Hindi po. Si papa lang po. Tsaka yung kuya ko ang kasama ko. Sagot naman ito. Kung ganun, nasa na kaya ang papa at kuya mo? Ano bang sabi nila sa'yo kanina? Sabi ni Papa, pupunta lang daw sila sa CR ni Kuya Paolo pero naghihintay ako ng matagal, wala pa rin sila. Baka nakalimutan nila ako kaya umuwi na sila. Hindi naman siguro, Pauline. Paano naman nila makakalimutan ang napakaganda at cute na bata na katulad mo? Alam mo, wag ka nang umiyak kasi tutulungan kitang mahanap sila. Tsaka sigurado naman akong hahanapin ka rin nila kaya maupo muna tayo. Aayusin ko rin ang buhok mo kasi magulo na. Nakangiting sabi ni Connie habang inaakay ang batang babae. Bakit kasi ang gulo ng buhok mo? Hindi pantay ang pagkakalagay ng ipit. Kasi po, hindi marunong si Papa. Ganun ba? Papa mo palang nag-ayos ng buhok mo. Bakit hindi ang mama mo? Nalingon siya ng batang babae bago sumagot. Namatay na po ang mama ko. Pasensya na, Pauline. Hindi ko sinasadyang itanong yon. Pasensya ka na. Okay lang po. Wish ko nga po kay Santa Claus. Sana ngayong Pasko magkaroon na kami ng bagong mama. Alam mo kasi, Pauline, hindi naman ganun kadali yon. Pero huwag ka mag-alala. Malay mo, magkaroon ka ng second mommy. Sa ngayon, bumili na lang muna tayo ng toys mo bago hanapin ang papa mo para hindi ka na umiyak. Okay? Habang naglalakad sa loob ng mall, tinanong niya si Pauline kung ano ang buong pangalan nito. Ako po si Pauline Vergara. Sandaling napahinto si Connie. Isa lang ang kilala niya na may ganong apelido. Anong pangalan ng papa mo? Robert po. Robert Vergara. Napasinghap sa gulat si Connie. Tinitigan niyang mabuti ang mukha ni Pauline at doon niya lamang napagtanto na kapareho nito ang mga mata at labi ng kanyang dating asawa. At ang Kuya Paolo mo, kambal ba kayo? Opo, kaya pareho kami ng birthday. Masiglang sabi ng batang babae. Nang mga sandaling yon, sakto namang narinig niya ang pamilyar na boses ni Robert. Hello, mahinang bati ni Connie. Connie! Bati ni Robert na halatang nabigla rin. Pauline, saan ka ba nagsususuot? Kanina ka pa naming hinahanap. Uwi ka nito bago mahigpit na niyakap ang bata. Kasi po, Papa, ang tagal-tagal niyo po kaya naglakad ako pero nakalimutan ko kung saan babalik. Sumbong pa ni Pauline. Robert, narinig ko ang nangyari kay Julie. Nakikiramay ako. Marahang sabi ni Connie. Mahirap talaga para sa amin lalo na't mag-isa kong itinataguyod ang mga bata. Connie, hindi naman kami nagpakasal ni Julie. Bakit naman? Biglang naitanong ni Connie kahit hindi niya naman dapat sana itatanong yon. Sa panahon ngayon, marami naman ang mas pinipiling huwag na munang magpakasal. Yung iba naman, magli-live-in muna at magkakaroon ng anak. Hindi kami nagpakasal dahil wala naman akong balak na maikasal sa kanya. Hindi ko naman siya minahal, Connie. Hindi nakasagot si Connie. Agad niyang ibinaling ang tingin sa mga bata na kasalukuyang nagtatawanan. Connie, kung hahayaan mo lang sana akong makapagpaliwanag sa'yo, handa akong sabihin ang lahat-lahat. Alam kong galit ka pa rin sa akin at baka hindi ka rin maniwala pero handa pa rin ako sa kung ano ang magiging desisyon mo. Tama naman ang sinabi ni Robert. Mahigit 3 taon ang nakakaraan mula nang iniwan niya ito at sa tingin niya kung pag-uusapan nila ang mga nangyari, kaya niya nang i-handle. Makaraan ng 10 minuto, naglalaro na ang kambal sa indoor playground ng mall habang sila naman nakaupo sa di kalayuan. Connie, hindi ko alam kung paano ko to sisimulan o kung saan ba ako dapat magsimula. Robert, wag ka nang magpaligoy-ligoy pa. Madali lang ang sagot dyan. Kailan kayo nagkaroon ng relasyon ni Julie? Mahinahong sabi niya rito. Walang kami, Connie. Wala kaming relasyon. Kuyumang palad na sagot ni Robert. Mababakas ang galit sa mukha nito. Wala kaming relasyon. Pero isang gabi, may nangyari sa amin. Isang malaking pagkakamali yun, Connie, at alam kong kasalanan ko. Nalasing ako.
Gusto ko mang pagsisihan pero kahit papano ay nagpapasalamat ako dahil nandyan ang mga bata. Pero Connie, hindi ko pa rin napapatawad ang sarili ko sa kasalanang yun. Hindi ko ginusto na may mangyari sa amin ni Julie. Alam mo Robert, kung ayaw mo talaga, hindi kayo makakabuo. Ikaw ang lalaki. Connie, alam kong imposible pero maniwala ka. Nung gabing yun, akala ko ikaw si Julie. Nasaktan si Connie. Ayaw niya nang makinig pa sa mga paliwanag ng dating asawa. Tumayo na siya para sana umalis, pero hinawakan siya nito sa braso. Hindi ako nagsisinungaling. Yun ang totoo. Nung umalis ka, nandun lang ako sa bahay ni Mama. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko. Sa sobrang lungkot ko, gusto kong makalimot. Kahit saglit lang. Kaya binuksan ko yung alak na nasa cabinet. Hindi ko alam pero nilakla ko yun. Gusto kong magwala. Gusto kong magsisigaw. Dahil bakit sa dami ng tao sa mundo, nanay ko pang nagkaroon ng cancer. Dahil sa kalasingan, nakatulog ako sa kwarto tapos mga bandang 3:00 ng madaling araw na alimpungatan ako. May babae na akong katabi at nakayakap sa akin kaya akala ko talaga ikaw. Madilim at hindi rin naman siya nagsasalita. Si Julie ba ang babaeng yun? Marahang tanong ni Connie kahit alam niya naman ang sagot. Oo, si Julie. Kinaumagahan ko na lang nakumpirma na siya nga ang katabi ko. Pero huli na ang lahat dahil may nangyari na sa amin. Connie, hindi ko talaga alam. Sino ba namang babae ang nasa tamang pag-iisip na sisiping sa lalaki at hahawak-hawakan habang natutulog? Kaya talagang akala ko ikaw yun. Ikaw lang naman ang mahal ko, Connie. Pero, paano nangyari yun, Robert? Naluluhang tanong niya rito. Alam ko, nasa kanyang susi ng bahay dahil inahabilin ni Mama sa kanya bago magbakasyon. Kung naalala mo, kay Julie niya ipinagkatiwala ang bahay habang wala siya. Total, abala tayo sa trabaho kaya walang magpapakain sa mga alaga niyang hayop at saka magdidilig ng mga halaman. Alam ni Julie na nasa bahay ako at naiwang mag-isa. Nakita kanyang umalis papunta sa ospital, dalang mga gamit ni Mama. Nakapark din sa garahe ang sasakyan ko, kaya talagang alam niyang nasa loob ako. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ng babaeng yun para gumawa ng isang bagay na alam naman niyang mali. Lumuluhang sabi ni Robert. Alam mo, nung gabing yun pinilit kong makatulog mag-isa. Hindi ako sanay na wala ka sa tabi ko pero inintindi kita dahil alam ko na kailangan mo ng oras. Kasi gusto mong mapag-isa. Yun pala, ibang babae ng kayakap mo. Connie, halos masiraan din ako ng ulo nang malaman ko na si Julie ang katabi ko sa kama. Galit na galit ako sa sarili ko. Hiyang-hiya ako sa'yo. Alam ko na kapag nalaman mo, hindi mo ako mapapatawad kaya mas pinili ko na lang na itago sa'yo ang lahat. Alam kong sinabi mo sa akin dati na may pagtingin sa akin si Julie pero binaliwala ko yun. Sa totoo lang, ilang beses kong plinanong sabihin sa'yo ang totoo. Bala kong magmakaawa na kahit lumuhod pa ako sa harapan mo ng paulit-ulit ay gagawin ko. Pero 1 buwan mula nang mangyari yun, ibinalita sa akin ni Julie na buntis raw siya. Ipinakita niya rin sa akin ang resulta ng pregnancy test. Positive yun. Napayuko na rin si Connie dahil pumatak na ang kanyang mga luha. Hindi niya na alam kung paano pa magre-react. Galit na galit siya kay Robert pero hindi naman pala nito sinasadyang mga nangyari. Mahal pa rin pala siya nito at pinapahalagahan ang kanyang nararamdaman. Kahit nabuntis na si Julie, hindi pa rin naulit ang nangyari sa amin. Pero sa pagkakataong yon, hindi ko naman pwedeng abandonahin ang ipinagbubuntis niya. Alam kong wala na siyang pamilya kaya sinuportahan ko siya sa lahat ng pangangailangan niya. Mula sa check-up, sa mga damit, pagkain at lahat ng gastusin sa panganganak, vitamins at gamot ng mga bata. Bumili ako ng crib, ng stroller at ng kung ano-ano. Mga bagay na matagal kong pinangarap para sa pamilya natin, Connie. Yun nga lang, nangyari sa babae na hindi ko naman mahal. At si Mama Belle, anong sabi niya nung nalaman niyang tungkol sa inyo ni Julie? Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Robert bago magsalita. Paano naman maitatago ni Julie ang tungkol sa pagbubuntis niya? Magkapit-bahay lang sila ni Mama kaya di nagtagal. Napansin niya rin ang palagian naming pag-uusap at magkikita. Lalo na sa tuwing sasamahan ko siyang magpa-check up at bumili ng mga gamit. Nung una, akala niya may relasyon talaga kami. Kaya pa na yung sermon niya sa akin. Tinakot niya pa nga akong isusumbong sa'yo. Alam mo naman,
Mahal ka ni mama at anak na rin ang turing niya sa'yo. Galit na galit siya sa akin kaya wala akong magawa kundi sabihin na lang ang totoo. Nakiusap ako sa kanya na huwag sabihin sa'yo. Maraming beses sinabi sa akin ni mama na hindi mo deserve ang katulad ko. Ang lahat ng nangyayari. Kinumbinsin niya rin ako na sabihin sa'yo ang katotohanan kaysa malaman mo pa sa ibang tao. Dapat sana nakinig na lang ako sa kanya. Kaso pinangunahan talaga ako ng takot. Naduwag ako, Connie. Siya nga pala. Paano mo nalaman ang lahat? Sa burol ba ni mama? May nagsabi ba sa'yo? Alam ko namang malalaman mo rin ang lahat. Wala namang sekreto ang hindi mabubunyag. Hindi ko lang talaga akalain na sa ganung paraan mo pa malalaman. Sa libing pa ni mama. Sa takot kong mawala ka sa akin, hindi ko naisip ang nararamdaman mo. Sorry talaga, Connie. Tuloy-tuloy na pumatak ang mga luha ni Connie. Punong-puno ng sakit at awa ang nararamdaman niya para kay Robert. Akala niya'y nakamove on na siya sa lahat ng yon, pero ngayon, napagtanto niya na mahal niya pa rin ang dating asawa. Alam niyang malaki ang kasalanan ni Robert pero mayroon din siyang pagkukulang. Sana pala'y tinanong niya muna ito at kinausap para nalaman niya ang totoo. Kung nasaktan at nagdusa siya ay doble naman ang naging paghihirap at lungkot ni Robert. Si Julie, anong nangyari sa kanya? Na-aksidente siya. Car accident. Katatanggap niya pa lang ng driver's license kaya hindi pa siya sanay magmaneho. Isang umaga habang malakas ang ulan, umalis siya ng bahay para mag-grocery. Dahil madulas ang daan at mahirap magmaneho, na-aksidente siya. Buti na lang at hindi niya kasama ang mga bata. 7 buwang gulang pa lang ang kambal noon kaya wala talaga silang natatandaan tungkol kay Julie. Maya-maya, lumapit na ang kambal sa kanila. Papa, gusto ko po ng ice cream. Naglalambing na sabi ni Pauline. O sige, mamaya kakain tayo ng ice cream sa bahay. Pero dapat matulog muna kayo ha. Nakangiting sabi ni Robert. Mukhang napakaalaga at mabuti itong ama sa kanyang mga anak. Papa, sasama po ba si Tita Connie sa atin? Sa halip na sumagot, tiningnan ni Robert ang dating asawa. Sige, itatanong natin sa kanya kung pwede siya. Tita Connie, pwede po bang sumama kayo sa amin? Kakain po tayo ng ice cream sa bahay. Yaya ni Pauline sa kanya. Sige, pero kasi chocolate flavor lang ang gusto ko. Apo, chocolate flavor ang paborito namin, kaya yun ang laging binibili ni Papa. Masiglang sagot ng batang babae. Mula ng araw na yon, unti-unting nanumbalik ang dating pagsasama ni Connie at Robert. Napagpasyahan na rin nilang muling magpakasal dahil mahal pa rin naman nila ang isa't isa. At tulad ng hiling ni Pauline, nagkaroon nga sila ni Paolo ng bagong mama na matagal na nilang hinihiling. Naging mabuting ina si Connie sa kambal. Pakiramdam niya inatupad ang matagal na nilang pinapangarap ni Robert, ang magkaroon ng isang buong pamilya. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.